Sir Arya Delfino from Cavite State University sa Lagos Campus. So yan po kami digdig. Actually po, hindi pong program or activity po po niya. Sa mga requirements ko kang samuyang first batch na community development program. So, hindi po ang tig-upload niya yung community planning. So, saro po sa mga process kung pag-iba po ng community plan ay ang focus group discussion or pag-gather po ng data or information sa aking. So, ang purpose po kang mga activate, mga po niya. So, later po, kung sino po ang ma-facilitate sa inyo, kung paano po yan gigibuhon. And ako po pala sa indang department chair sa community development department sa Saragon Campus. So, ini po sarong program na kung saan po ang focus ay ang pagtabang sa komunidad para po mas ma-improve pa, mas mapapakarhay ang pamumuhay. As in, sa maabot na panahon, maging ma-ready na buhay ta at yung mga akita. Yan po ang yung focus kang community development program. So, ngunyan po, yaw po katag ngunyan, different sectors po, representative kang different sectors, para po magkaroon kami ng tabang sa Indo na mahiling po ang problema sa community. Iyo po, sa digit na panahon po, na at least 1 hour po or 2 hours kita ma-stay, mahagad po kami ng mga informasyon. Ano po itong mga problema sa community nito na pwede po i-share sa muya. Kung po kami nakalag dyan ng different categories, yan, ng mga nakalag ng livelihood, education, etc. Diyan po kita ma-hiling asin matawag ng informasyon at yan, pwede po kung magtawag ng bikon, kung mawala po ng magsura, pwede po kung magtaram na lang, yan isulat po kang mga estudyante kung ano po ang mga pwede kang ilag dyan. So, sikap po pala, sorry. Nag-diretso na ako. Sikap po, yan po, sikap. Mayo. So, pasensya, si barangay kagawad po, sir, sa mga barangay officials, sorry, nag-interact, diretso na ako. Maraming nahapon po ulit sa kapos. So, sana po ay maintindihan nito at chan kung ano po ang ipapagi po sa inyo sa po yung mga estudyante. Pero sana po makatabang po kita, as in makatabang po ining gigibuhon ni para sa inyo. Kung po para sa Samuya, ini pong output ka ini ay para po sa barangay nindo. Kasi po ang output na ini, or ang output activity po na ini ay ang community development plan po nindo. So, after po gather ang data, mga Samuyang estudyante, ma-present po sila sa inyo ni community development plan after. So, di po sila makakagawa ng grade sa kuya, kundi po sila mag-present sa inyo ng output nila. So, ini po, sa lang pong process para po makakuha ko man ng idea or makakuha ng idea ang estudyante ko sa inyo kung ano po ang problema sa community. So, tawag ko na po ang floor. Ay, before po pala, siyempre may mga introduction po kang mga kadasaro. Siguro po sila po ma-introduce sa diri nila. Kung saan kayo po sila, anong purpose nila. So ako po nag-introduce lang po para at least maliwanagan po kamo. Kada to yan po pinagdi mo niya na hapon. Iya po. So, siguro, since mali po si Kapitan, sige pong pwede ding at least matawhan ng kortesiya po para at least. Iya po. Kasi, Kapitan yung kanila. Sige. ano po, tagas, pa-introduce ko po kaya mga estudyante kung anong pwede nilang tulukan ng mga community na pwede matabangan. Mapag-improve ng community development. Tapos, nag-introduce Ikaw na. ng tulo. Sa tagas, tulo, and then kalabit po at identify din na. So, ini po, first batch po ni kang community development programming na kung sa masunod na taon, tapos po siguro ng barangay sa San Jose, sa different municipalities Pilipinas para din po mag-implement sa community development plan sa isang mga barangay. Kasi sa po sa mga problema sa community po kaya talaga ay itong tiga-abot ng systematic na pag-implement ng mga projects. Kasi ang problema talaga po nahihiling din sige lang ng giribo ng projects ang nasa community, pero din po na address talaga itong mga problema. So kung ano na po ito ang nahihilingin na pwedeng i-implement, yun lang po. Pero sa sense po na
dapat i-address sa problema, di po na-address. So, ngunyan po, sarap pong paagi para at least matabangan din po ang barangay nindo na maging systematic po, strategic po ang mga kaipuhan ng gibuhon para po ma-implement so mga projects ng tama as in epektibo, mas maray po na mag-ibo kita ng development plan. Ini po requirement din sa munisipyo ata. Pero ako po kaya, observation ko lang, lawa ng barangay, dawa po sa mong barangay, hindi po nagigibo ng community development plan. So, kung ano lang po itong naisipan nindang gibuhon na project sa mga barangay, sa mga barangay officials, yun po tigil submit ninda. Pero, kung tutusin po, di mo nahihiling, di naaaraman kung para sa inyo talaga itong mga projects. Ano ang problema na na-hit po kayo itong mga projects sa tig-implement? Yes po, may mga livelihood, kita na tig-implement tayo sa munisipyo, pero ang mapot po kaya, tama po ba ang tig-implement ng munisipyo para sa tuya? Diba? May problema po kita sa barangay, pero ang mapot po kaya, na-target, na-address ba, nasusolusyonan ba ka mga programs na yan? So, direktang problema sa barangay. So, ang iba po kaya talaga, top to bottom approach ang ginigibo nila. Pero ngunyan po, since may programa na po kami sa Salagon Campus ng sa kurso. So, saro na po ini sa mga paagi din. Siguro sa mga masunod na taon, na matabagan niya ang mga kada barangay na magkakuha po ng sariling proseso ng pag-ibon ng community development plan. So kami po, ang mga estudyante team, sana sa paabot ng panahon, makatabang din po sa inyong mga barangay na makikasutuparan din itong mga proyekto na ma-identify po nito rin later on. Iya po? Okay lang po. Sa inyo, masaya, mainit. Actually po ko rin para sa Muya, para po rin sa barangay ninyo. Ayan po. So, salamat po sa pag-accommodate din po sa mga estudyante team, sa mga barangay officials, at sa mga tao po dito sa barangay Tagas. So, sana, before po mag-end ang year, ma-present po ninda sa inyo ang sa inyo mga plano. Kasi, kung po ang magibo kayan, sila lang po ma-facilitate. Pagkatapos po ang iya po. Sir, tabangan mo sinda ha. Tama na, sir. Okay. Kaya may mga kanya-kanya po kamong dyan. Pagkatapos. So, yun. Kung may hapot po, pwede pong mag-hapot. But before po kita ma-hapot. Yeah. Actually po si sir, ikaw po yung mga kaibahan ko sa council. Ayan. Ayun po siya si Intended Sir. Yeah, mga my dear college students, your mentor is the great. Siya ang presidente ni that time. PSU, buong PSU. Siya ang presidente ni Dagos. At the same time, ako lang naman sa government as well, doon sa college. Kaya you are very lucky na siya ang presidente. Again, yung community, we will cooperate 100%. And kung ano man ang paghahagas nito, katauhan together with Ma'am Joy and the rest of the... Actually, para din sa tuyang komunidad or para sa Pilipinas. Kailan mo yan? Para sa Pilipinas. Totoo po yan. So, ang mantra po para sa Pilipinas. Since sa community development po kami, hindi na kami makapokus. Kasi pa nag-start kita sa organing kasimple, ang epekto cancer na kulaon. Para sa Pilipinas. So, yan. Ayan. So, simple lang po ini, pero ang epekto po ay sana sa mga panahon ay mahilig. So, ini po ang first step po kang sumuya mga action. So, tatabangan na po sila na maging epektibo din sa mga community development workers. So, yun. Sige. Ini po, i-introduce ko po sa inyo si mga estudyante. Ini po ang grupo nila na certificate po sa inyo para sa community plan. Thank you, sir. Maraming salamat po. Maray na hapon po sa inyo ka, boss. Salamat po. Yaon po kami igdi, as in, kompleto po.
Bago po ginawa po, mapabisto muna po kami. Kami po hali sa Partido State University sa Laban Campus po. Third year college sa kursong Bachelor of Science and Community Development po. Ako po pala ang si Carla Rodriguez. Ini po ang mga kaibahan ko, si Ate Kristen Faye Manayaga, Joeline Peñero, Jeneline Certeza, and Janela Binabente. And the rest po, kaso may mga name tag naman po sinda. Tapos kung may kaipuhan po kamo, apudo na lang po nito. Yung po kami igde, ang purpose ni po is para maintindihan ang mga karanasan nindo, asin maaraman so pangangaipo po nindo iti sa lugar nindo. Bilang estudyante po na nag-aaral ni social worker, para po sa muya, tunay ang boses po nindo. Asin, bago po kinamaano, mapabisto muna po kamo saro-saro. Ang habot mo malang po kung ano po ang pangalan nindo, edad, asin, pirang taon na po kamo naka-start sa tagas po. Pwede pong, ewan ko. Pangalan po, edad ng kung gano'n ang Ako po si Kubilia. Resta Visayas. So, mapot po po perang taon na to, 53. And then, Since birth? Since birth? English na ka. Ako pala si Domingo Masate. Saya ko ba kung saya na ko inaki. Pero ang alam ko na, yung na ko sa ano. Diyan sa participation. Tama. Diba na ko namin, pero diyan ko na ko lang. Tagamaan. Ako si Ricky Pasco. 50 anyos na ko hindi sa Barangay Tagas. Nangaki ako sa Bisaya. Yan lang po. Ako po si Macaria Francisco Reyna. Ang edad ko po si 31 anyos na po ako. Hindi pa ako naka-start sa Tagas. Si 31 anyos na po ako. Ako po si Maria Lira. 72 years old. Alaga. Nag-start ako sa Tagas ng 1990. Ako hindi inati. Sana po, hindi nakisa po kasanaran. Thank you very much. Ako nga po lang si Madam ko na sa principal ko yan sa Pagkasalan District School. Apat na bulan na ang po. 100 days na ako po ito sa Pagkasalan District School. Okay po. Ako po si Rosita Lirag. 38 years na digdi sa Hinaban. Maray na hapon po, ako po si Maricel Julia, 45 years old. Ang nasa 24 years na po ako nag-i-start dito sa Tagasta. Pangumabot ka sa Tagasta, mag-agong po ang taga-dito. Ako po si Andrea Barrientos, 50 years old na. Hindi po ako inakakit. Gusto ko na hapon po sa Lugabos. Ako po si Ruina Perez, 51 years old. Kaya 51 naman din po ako dito sa Tagas. Good afternoon po. Ako si Martin Seada, 25 years old. Pinangalan ako sa Naga pero dito na ako nagkauna. Good afternoon sa Labos. Ako si Barangay Gawad Romeo Terlanes. 40 years na ako dito sa Tagas sa Rukulang Malatitan Katilas. Sabi na kaya, pag nag-apot kandidates, anetikante, sa rin ito. Salamat po, Maray.